God teach us paano tayo magtatagumpay sa buhay na ito na tulad ng Panginoong Hesus. At inilahad ng Panginoon the submission to the authority toward your destiny. Kailangan ang pagsuko sa otoridad ng Diyos patungo sa ating kapalaran o sa ating tinadhana ng Diyos. Ikaw at ako, iisa lang ang ating tadhana, ang makarating sa kingdom. Pero iba't ibang paraan ang ating lalakaran. Ang nilakaran ni Jesus nung siya'y nagkatawang tao, wala nang lumakad doon. He went to the cross. Ang nilakaran naman ni Moses to cross the Red Sea. Ang nilakaran ni Joshua is to cross the Jordan River. Hindi pare-parehas. Kaya nga kung hindi mo lalakaran yung pinalalakad ni Lord, sino ang gagawa para makarating ka sa langit? At sa ating pagsuko sa otoridad ng Diyos patungo sa ating tadhana, you need to yield ourselves to the authority and to surrender all. Kailangan ibigay natin ng lahat para kay God. Huwag natin bibigyan ng puwang ang ating sarili na magamit ng mundo, dahil yan ang magiging puwang ng leakage para mabawasan yung anointing power na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. At ang pangatlong niyang tinuran is to retire ourselves from our own position. Huwag mong dalhin kung ano man ang posisyon mo sa trabaho mo, huwag mong dalhin kay God yan. Yan ay binigay lamang para may pantustos para sa sarili mo. Huwag nating gamitin ito sapagkat ito ay magiging buwang ng kaaway para tayo ay mawala sa plano. Tandaan nyo, nagpabautismo muna si Jesus bago niya naganap ang cross of Calvary. That is the first start. At kahapon ay talagang grabe yung mga kabataan. Actually, pero hindi ko babangkitin ang kanilang mga pangalan. May dalawang kabataan, may sinalaysay sa akin yung nangyayari sa kanyang buhay. At yung isang kabataan ay nangako na iiwan niya yung kanyang pagkataong luma. At yan ay napakahalaga. Yung iwan mo yung dati mong pagkatao para sumunod kay Lord. Amen. Lord, turuan mo kami na ganapin ang iyong plano. Patawarin mo kami kung hindi kami nagre-respeto sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, kung hindi kami nagpo-focus sa tuwing pagsamba. Dahilan upang hindi makapagtrabaho yung banal na espiritu sa buhay namin dahil sa kawalan ng focus at respeto sa iyo, Panginoon. Tingnan mo kami, Panginoong Diyos, mula ulo hanggang talampakan. May kabuuan ba ang aming pong puso para sa iyo? Patawarin mo kami kung hindi. Ikaw po nawa, Panginoon, ang patuloy na gumawa sa amin po. Dahil wala po kaming kakayanan na gumawa ng dakilang bagay maliban na sumasa amin ka. Patawarin mo kami, Diyos. Matuto kami ng mga bagay na nanggagaling sa inyo. Ganon din sa mga wala, Panginoon. Patuloy mo silang abutin at kahabagan. Jesus name. Amen. Kaya nga, lahat dapat ng plano ni Lord ay may sa katuparan para hindi ka mabigo. Pero minsan,